Hello, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Saan man kayo? Sana wala sa Israel. Kawawa naman yung mga nandun, ano. Okay. So, happy Thursday. Thursday na nga ba? Thursday. So, matagal-tagal akong hindi nag-vlog at pinapanood ko lang yung development sa Israel. Nakakalungkot din kasi nga nakaka-worry. Nakaka-worry. Ay, nako. Maraming mga pangyayari na nakakainis, na nakakalungkot, no? Sipin mo, nananahimik ka doon sa bayan mo, biglang sasalakayin ka ng Hamas, no? At ang gulo rin ng ang gulo na sitwasyon. So, no? Yeah, gusto ko lang react diyan sa Israel Hamas war na yan, ano. Maraming mga anggulo. So, ang isang tanong, kamustahan na lang. Like, share, subscribe bago ko makalimutan. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Comment din kayo. Kung ano man ang inyong iniisip, comment kayo sa baba. So, saan papunta yung gera na yan? Isang tanong yun. Isang palaisipan. Saan papunta yung gera na yan? Ang sa tingin ko, yung Israeli Hamas war na yan, ubusan na ng lahi yan. Ubusan ng lahi. Kasi hindi naman yung kagaya ng dati-dati na kayang tiisin ng Israel yung mga pabomba-bomba pa isa, dalawa, ganun. Pero, lalo na ngayon na expose ng grupo ng Hamas na ganun pala weakness ng Iron Dome, no? Swarm doctrine, no? Pag sabay-sabay mo, upakan mo ng missile pa isa-isa o palima-lima, maharang merong ilang percent? 90% na efficiency rate. 90%. So, magpaulang ka ng 100, 10 ang papasok. Di ba? Hindi ka pa sigurado kung saan papasok yun. Kasi may concern . May kayang ginawang style paulan ng 5,000, 10% nun, 500. Marami-rami yun. Kaya sa 20 minutes, yung magpaulang ka, 4,000, 5,000, o meron pang account na 7,500 . So, kung kunin mo 10%, yung talagang hindi mahaharang at ma-overwhelm, sipin mo nga naman gano'ng karaming missile, ano? Talagang may papasok. Tapos, coordinated attack pa. Air, land, sea. Tapos, meron yung paraglider. Ang nakakainis, nakakainit ng ulo, may mga lumalabas ngayong balita na may aso doon na, huy, huwag ka dyan. Baba ka dyan. Ba't ka na dyan? Dang. Naman nakulo ko ito. Nag-i-inspect sorry. Ang dyan, yung kagaya ng 40 na baby, pinugutan ng ulo. Hindi nagawa ng totoong tao yun . Demonyo na yun . Mga demonic sa kampo ni Satanas. Kaya hindi mo masisirin tong mga taga-Israel. Tapos yung mga bata na sinilaban. Buong pamilya sinunog. Di ba? Tapos ngayon may 2,000 na yata yung 1,000 plus, 1,200 yung latest na count na pinatay. 169, 129 soldiers ng Israel. Tapos noon may 2 Pilipinong nadamay. 14 na Amerikano na parang hostage pa. 100 plus na hostage Between 100 to 150. Nobody knows the actual count. Pero merong Meksikano, may Thailander, merong British, no? 14 na Americans yata yung patay.
and then 70 na British. So talagang kung titignan mo, nagamit yung Hamas ginagamit yung Hamas, ewan ko, no? Sometimes kung isipin mo bakit pahihintulutan ng langit natin, ng God, ng Diyos natin, yung mga ganyang pangyayari, no? Pero kung titignan ninyo, talagang it is bound to happen. Talagang under control pa rin ng langit because yun yung talagang doon talaga pupunta yan. So yung tanong na saan papunta yan? Papunta yan sa mas matindi na gera. Yung nakikita ninyo nagagiba-giba na yung Gaza, simula pa lang yun. Kasi ngayon ang Israel nasa mode ng galit yung mode niya. Retaliation, vengeance, no? Mag-extract siya an eye for an eye. Kaya inupakan yung inupakan yung mga lungga ng Hamas na nadamay din mga sibilyan. Kaya ngayon nagagalit din yung Hamas na iba nagwo-worry about sa actions ng Israel. Pero kayo ba kukontrahin niyo yung Israel? Kukontrahin niyo? Kung kunyari yung pamilya mo yung sinilaban, yung anak mo yung nasa ospital, pinugutan pinalakol yung ulo. Di ba? Tapos nakita naman yung mga nirelease na hindi naman nag-invento Israel ng mga video In-upload yung mga video ng mga members ng Hamas sa kanilang mga account. So kaya nga nalaman mga atrocities Tsaka yung mga iniwanan nilang bangkay, yung trail of sadistic na mga pinagagawa ng mga Hamas. May for all you know, yung mga tinangay pang mga babae, baka marerape pa yung mga yun Hindi natin alam. But if there was a case once, sundalo ng Israel, nag-iisa siya, nagkaroon ng prisoner exchange. So nagpalit ng 127 ng mga mga prisoners ng mga Palestinian prisoners. May ibang nation yata. 1,000 something, 1,027 na prisoners pinalit sa isang Israel na sundalo. So siguro talagang iniisip ng pasok sila, gamitin nila yung civilian na hostages para makalabas sila at the same time, bargaining chip pa nila. So ngayon, nila na tinatakot nila Israel na patayin namin yung mga hostage pagka sige kayo magbobomba ng mga target na civilian. Ginagamitan nila ng Kaya mahirap maging instrument ng yung SOCMED ba. Fake news dami, tsaka mga yung propaganda. Ang totoo nangyayari, nag-provoke yung Hamas. So pumasok sila, pumatay sila, kumuha ng hostage. So ang count mga 2,000 mahigit ang wounded, injured na mga taga-Israel, at ang count mga 1,200 yung patay. And then may mga 100 to 150, hindi alam yung actual numbers na nakuha na as hostage. So tingin ko mangyayari diyan bago magkaroon siguro ng tawag dito, temporary na ceasefire para magkaroon ng prisoner exchange. Pero kung mautak yung Hamas, hindi niya gagawin one time, big time. Ang gagawin niya pa konti-konti. Kasi ang result ng Israel, considered as patay na Kung ikaw na hostage ka, good as dead ka na. Kung ikaw may kamag-anak na hostage, good as dead na yun. Ganun ang thinking ng Israel. Although they would try their best para ma-recover yung mga preso, mga na hostage, at magkaroon ng prisoner exchange kung pwede man. But the war will not end there. Kaya ako sinasabi, kaya ako nagre-react, itong gera na to, the war, yung gera ng Israel at ng Hamas,
ubusan ng lahi. Okay. Ubusan ng lahi. Walang matitira dyan sa Gaza na yan. Parang Marawi. dapat magpadala ang Pilipinas ng ano diyan sa Israel no, ng consultant, yung mga tao, yung mga general natin na nandoon sa Marawi, padala niyo diyan. Ganito namin binugbog yung Marawi, nagiba. Naubos. So ilang araw pa lang, day 5 pa lang, day 6, giba-giba na yung yung Gaza. Giba-giba na. Madali na may bulldozer yun So, hindi baling masabugan yung maggiba yung mga structures doon. Papasok yung yung sundalo ng Israel. 300,000 yung hinanda nilang reservists. 300,000. Actually, yung nakomit nga daw, 360,000. Ang inalerto nila, 500 Iba-iba yung account sa SOCMED, no? Pati sa mainstream media. Pero yung mismong sundalo na Israel ang sinasabi 500,000 and then ang reservist. Siyempre hindi naman sasagot lahat, may mga dahilan yung iba diyan So 500, ang tinaay nila is anywhere between 300 to 400. Kung kung kumpleto man 'yon, reserve yung iba. So far daw, ang nakakommit na 360,000 for the ground assault. Halo-halo daw yan. Merong armor, merong special units, may engineering, ek-ek, mga brigade, no? May mga air force. So halo-halo yung mga reservists na yan. Ang galing, Sana nga may matutunan ang armed forces o gobyerno natin dyan sa mga pangyayari ng Israel. Ano yung pwede nating matutunan? Number 1, pwede mangyari sa atin yung nangyari na yan. Ano magiging response natin? Di ba? Na kailangan buo ang kang loob, hindi iyak-iyak, hindi yung style teleserye, iyak-iyak na yan isipin mo, 1,200 yung pinatay ng Hamas kaya galit na galit ang Israel. Kaya nga ako, okay lang ako mamatay pagka ganyan yung yung bansa ko na ipaglalaban ako. Okay lang. Pero pagka alam mo na yung bansa mo gaganon-ganon. Yung floating barrier nga pag-iisipan pa kung tatanggalin Presidente pa ng Pilipinas ang magpapatanggal pagka gaganon-ganon tayo. Yung Scarborough nga since 2012 okupado nila ng China, tapos tayo hindi natin ma-occupy. Nagpatayo sila ng base. Yun naman makikita mo yung bansa mo hindi kaya paglaban yung teritoryo. Tapos sasabihin, will not lose an inch of territory, tas ganyan yung dating sovereign patrol yung pagsagot na lang natin sa inchik mali kasi sasabihin binawarn tayo ng China, umalis tayo dapat ang sinasagot doon, PI ninyo kayo dapat umalis dito, tapos mag-anuhan na. Pagka ganun yung resolve ng ating mga opisyal natin, both sa Defense Department at sa ating mga sa Coast Guard and sa Malacanang at kung sino man, alam mo na may pag-asa ka na pinaglalaban mo yung teritoryo, how much more yung buhay ng Pilipino. Iba yun, no? Kung pwede kang kumpante ka na kahit ikaw pinapahirapan, nakatali ka, nilalatigo ka, kinakandila ka, kinukuryente ka, o kung hinihiwa-hiwa ka, okay lang iniisip mo. Sige lang, dumama kayo, mamamatay din kayo pagdating ng mga sundalo ng Pilipino rito. Sana ganun tayo. May matutunan tayo sa Israel na yan. Ura-urada, tawag. Alam yung gagawin Nag-declare kagad yung si Netanyahu, nag-declare kagad. We are in a state of war bago kumuha sila ng formal declaration na they are declaring war against Hamas, di ba? Tapos nun, yung resolve nila, sinimulan nyo, tatapusin na namin to. Buburahin na namin kayo. Wala na kayo, mauubos na kayo.
by the end of this war, wala na kayong military capability. Baka bubuhayin nyo pa, patayin nyo na ng lahat, di ba? Tapos may comment pa ako doon sa doon sa mga yung deeper na mga pangyayari diyan. So yung comment, yung ko, don't get me wrong. Kung isipin mo yung mga pinagawa ng Hamas, talagang terror organization eh. Hindi ka dapat you should not submit into terrorism. Dapat yan kikilin, no? So ano pa dapat matutunan natin? Yung isang tawag lang nila, 300,000 reservists. Kaya ba natin yon? Kunyari, nagkaroon ng gulo dyan sa West Philippine Sea. Tapos bigla nagkaroon ng gera na, state of war na. Nasaan yung mga reservists natin? Patawag ka ba? 300,000 o 500,000 na reservists? Meron ba? Ready ba? Yung kanila, merong mandatory na 2 years and 8 months ang mga lalaki at saka 2 years ang mga babae. Mandatory service. Sa atin, pinagtatalunan pa. Pinagtatalunan pa sa Kongreso, sa Senado. Kakainis eh. And we're not ready. No? So, kung anything na mangyari ngayon, hindi tayo handa. Patawag ka ng 300,000. Ano alam ng 300,000 na reservists natin? Aber. Tinuruan ba? Baka ang alam nila kumain ng banana Q, kumain ng turon, kamote Q, kasi yun yung mga merienda nila, no? Pinupuntahan sila dyan sa site, kung saan man, sa venue, kung saan man yung training, tapos pagka oras ng merienda, may magdadala doon, magtitinda. Baka yun yung alam ng ating mga reservists. Itong mga Israel, ang dali-dali, papasok na sila sa Gaza. Sasagasaan nila. Tapos may resolve, kahit mamatay sila, nakapokus sila na pagiganti namin yung mga pinatay, putragis na yung mga ganun ba. Diba? Tayo. Kaya AP, Defense Department. Yung matagal ko nang sinasabi sa mga vlogs na inamag na ang mga vlog, sana yung ating mga reservists, simulan nyo na. Turuan nyo na lahat. And hindi lang hindi lang 1,000, milyon ang ituruan ninyo. Milyon. A million nga na snipers would be good. A million na ranger-oriented na mga tropa will be good. O kaya mga marines, no? Oriented. And then 100,000 or 1 million na mga piloto because replaceable, no? Kailan ka magtuturo pagka ubos yung mga piloto mo? And then start the training. So kahit wala tayong gamit at nandiyan yung Amerika o nandiyan yung Britain, nandiyan yung kusino, Japan, nagbibigay ng gamit, meron tayong piloto. At least pag-train tayo ng piloto, di ba? Kung hindi man totoong aeroplano, drone ang paliliparin niya. Kahit yung malit na drone. yung ganito lang, yung pang cellphone lang ba? Dali-dali. Pag ilagay mo sa computer terminal yung mga yan, tapos kung sino yung mga mag-tap sa mga computer games na may mga fighter na mga ganon sige, qualified sila. And then, ayun na, turuan nyo na naturuan ng how it works. But we are not ready. Sa tingin ko, we are not ready. How I envy yung mga ganyang mga countries, no? Israel, US, Japan, South Korea, Australia, Canada, Germany. When push comes to shove, when the country needs its citizens to stand up for what is right, to fight for the country, for people, isang tawagan lang Nandiyan na yung mga citizens na ready to fight. Tayo, wala hindi ready to fight nakakainis nakaka-stress ba? Tapos magtuturuan, dami pang dahilan. May asthma ako. May asthma ako hinihingal ako, kaya kung ano-ano. Meron ako sakit sa puso Kukuha pa ng permit sa doktor, papakita. Meron ako, may sakit ako. Imagine yun. Magpasakop na lang tayo. Okay.
So ito, sa tingin ko, bugbog sarado yung yung Gaza. Yung Gaza Strip na yung bugbog sarado. Of course, magkakaroon ng atrocities, magkakaroon ng mga reklamo, may magpapile dyan ng mga human rights, may magpapile ng war crimes, no, against Israel. Responsibilidad ni Netanyahu yun. Ang punto dito, the whole world, or most of the democratic world, stand by Israel. A major superpower like US, Germany, Britain, and all the other countries nagsalita na, even BBM, di ba? We support Israel. Kumbaga sa doon tayo sa panig ng Israel. Kaya nga mangyayari dyan, ubusan ng lahi, ang delikado, sasagot yung Libya, yung Syria at Lebanon. And then, Iran. Pagka nadamay ang mga yan, damay Amerika, damay yung NATO, damay yung mga allies niya, damay na rin yung yung Russia, tsaka yung China. So, baka yan ay mitya ng ng global war. Hindi nakuha sa Ukraine. It started the ball rolling. Nagkagulo yung Europe, bago ngayon Middle East. Now, how will it impact us? Laki ng impact sa atin. Lahat tayo, everyone in the whole planet, may maapektuhan yung gera na yan. Akala mo, safety tayo? Tayo na nandito tayo sa Pilipinas, na ang problema natin, hindi yung Israel na yan. Ang problema natin, mataas ang gasolina, mataas ang pork, walang kanin, ang mataas ang bigas, mahal ang mga gulay, mga ganun ba. At saka yung problema natin, yung mga confidential fund ng mga politiko. Ang problema natin, yung tatamaan tayo because Middle East country ang Israel. Pagka nagkagulo-gulo yan, magkakampi-kampi yan, pati yung Arab nations baka magkakampi-kampi. Neutral yung Saudi Arabia, magkakampi-kampi yan. Apektado ngayon yung production ng oil dun sa Middle East. Yun na yun eh. Kasi in a state of war no? Maghaharangan ng eroplano, maghaharangan ng mga barko, ganun ba? Pagka nangyari yon, tapos yung isa pang major supplier nandun yung sa Russia, apektado rin, may gulo rin, kaya tatas talaga yung oil, energy, and 95% of all goods and services connected with oil, energy. So, apektuhan tayo lahat yan. Kaya, ang dapat sinasay ko na sa inyo. Nakita niyo yung video ng yung sa Israel. Ubos yung grocery, walang laman. Hindi nyo pwedeng mangyari sa atin. The moment magkaroon ng World War, Declaration War, sasabayan pa yan ng mga another COVID type na mga virus, mga global killer, kunyari 10 sabay-sabay kasi i-unleash nga ng langit tigas ng ulo nyo china-challenge nyo pa ako sige, gusto nyo magpatayan sige, hindi lang kayo magpatayan, ako papatay sa inyo, gano'n ng langit, God's wrath bang, sabay-sabay wala nang makain, yun, ubos yung laman ng mga grocery, tas mahal pa. Kaya tama yung matikas challenge, no? Hindi sa ina-advertise ko hindi. Ang sa akin gawin ninyo kasi it will save the day for you. Not really your soul, but it may somehow feed you and your family for the next few weeks or months, days, no? Kasi yung matikas challenge, 83 weeks of preparation, will be able to prepare you for a good 3 years, mga ganon, 3 years of from any eventuality na kung maglindol, earthquake, tawag doon, volcanic eruption, gera, lockdown dahil sa may virus, mga ganon ba, anarchy. So, doon ka lang sa loob ng bahay, hindi ka nalalabas, wala namang mabili, tapos hindi kayo magpapatatak. But, hindi ko nasagutin yung if
prepared kayo spiritually, no? So, malaking bagay yung physical preparation, meron kayong pagkain. Yung baril, bala, o whatever, kayo, nasa inyo yun. Pero sa akin, I don't intend na siguro na because we're missing the point. Israel, as a Christian nation, Orthodox, no? As the chosen people, they miss the point. They're missing the point. Kung isipin mo sa mababaw na nandun yung galit. Pero pagka pinairal mo yung galit mo na ginawa yan ng mga Hamas, umatake na caught unaware pa sila, yung mga Israelites, sabay-sabay talaga may intent na pumatay sila. Nakakainit talaga ng ulo, kaya gusto mong maghiganti. Pero the moment na nandun ka sa mode ng paghihiganti, do you think yun ang gusto na mangyari ng langit? Si Kristo nga dumating dito kaya naman niyang patayin lahat ng mga loko-loko, kaya niya patayin lahat. As in, babalik siya dito, a few years from now, God only knows kung kailan, a few years from now, and yung buong 200 million na army sa Armageddon, patayin niya lahat yun. Bakit yung nagbitay sa kanya na Roman Empire, si Pontius Pilato, hindi niya inupakan? Because talagang kinakailangan mangyari. Yun yung plano Yun yung grand plan. Yun yung teleserye ng lahat. So, he wanted to pave the way, show the example na the real virtue of Christianity is forgiving. Be forgiving. Hayaan mo na. Ang judgment and vengeance nasa langit, hindi sa atin. So, yun yung comment ko na bagamat na maintindihan mo yung gusto mangyari ng Israel, kaya ginegera niya ngayon, pero it will result to further na hatred. Kasi naghe-hate yung Israel na ginawa yung mga atrocities na yan doon sa mga tao niya, ang daming nadamay. So ngayon gusto niyang bumawi. Di babawi siya. Pagbawi niya ngayon, mag-hate naman sa kanya itong ibang tao, yung mga normal na mga tao. Tapos nun, magkakampi-kampi na. Kampi yung kabilang side, World War, gera. Sino panalo? Demonyo. Demonyo manalo dyan because ang gusto ng demonyo, we are all engaged in the stupidity here in living in this planet, hatred, fear, patayan, death, di ba? Gusto niya yung we go around that cycle, we are in that cycle of killing each other, controlling each other, bullying each other, di ba? Because it is not the kind of environment na binigay sa atin ni God. We were created, may Garden of Eden, Adam and Eve, libre lahat, walang fear, walang takot sa ahas. Di ba nakakausap pa nga yung ahas? Sabi nung ahas, kainin mo yung mansanas. Ibang klase, no? Makakausap mo yung mga hayop, Sabi nung nagsasalita yung mansanas. Yung mansanas, yung ahas. So, you see, yung world na kinreate, wala kang takot, nakahubad ka, wala kang iniisip na forma-forma. Kita-kita yung yung dibdib ko. O nakikita, wala kasi sa kanila. Walang walang mali siya ba? So, yung kinreate na libre lahat, kukuha ka na lang, nandun na lahat ng prutas, you don't have to work. Iiba, two jobs a day to survive, just to pay their credit cards, di ba? Sa abroad. And then you have to pay taxes. Di ba? Yun yung kinrate ni Satanas na planete. Yun yung, tapos nandun tayo. Kaya, you have to look at it na, detach nyo yung sarili ninyo dyan. And then, where do I fit in ba? Because, it is written talaga na doon tayo papunta. Yung Israel war na yan, yung, simula yan Sabi nga ni God, Jesus Christ, yung pagbaba niya, redeem niya, I'm not doing it for Israel. I am doing it
for my name's sake. Kasi yung pangalan ko, dinungisan ninyo eh. Pinapako nyo nga ako sa krus, mga animal kayo. O, pinapako ba? Tapos ito ngayon, gina-justify ngayon, parang holy war, na kakampihan ng Amerika, kakampihan ng Europeans, etc. Oo, you are in the right side of history. Yun yung wrong notion ng tao. You are in the right side of history pag kumampi ka sa Israel. Ako, I would rather say na I am in the right side of history, of my well-being, if I stick it out with God. Doon ako kakampi. Hindi yung dinamin ni Satanas itong Hamas na to, mga Palestinians at ang mga siraulo na to para mag-terrorize. Pagka-terrorize mo, nagalit ka. So ikaw, ganun ka na rin, nag-stoop ka na rin, nakagaya mo sila, bomba ka ng bomba ngayon. Tamaan ngayon, kung patay yung bata, de parang mas grabe ka pa. Pares lang kayo eh, pumatay ito ng bata, ikaw pumatay ka rin ng bata. So yun yung ano eh. Pero ang lumalabas, justified ngayon, yung ginagawa ng Israel. So yung utak ng mundo, talagang may problema eh. Yun yung aking reaksyon. May problema. Tapos cheer pa, tapos parang enjoy na pinapanood. Kaya nga ako, iniwasan ko mag-vlog kasi nga, parang natutuwa ako eh. Natutuwa ako na mga PI kayo, galit na galit din ako kasi hindi ko ginawa yun eh, yung ganong klase na inosente, upakan mo, patayin mo. Na parang natutuwa pa sila eh, no? Saka nakakita eh, pamilya susunugin mo. Hindi na tao yan. Kaya nga sabi ng mga pinuno ng Israel eh, humans that behave like animals, no? Kaya hindi dapat tratuhin na humans. Okay, so you know, kung titignan mo, alam mo kung saan pupunta eh. Ubusan talaga ng lahi. Ang yan, pagka bombay nila yung bombayin, papasok yung ground attack. Hindi na muna makipag-usap. Kung meron mang usapan dyan, ibigay niyo bigay niyo yung mga hostage. Pero the war will not end with a prisoner exchange. No, it's beyond that already. Things have to happen. Things will have to happen na ganito yung yan eh, kumbaga epilogue, no? Yung history mahaba, kaya ganun na lang kahit ng Palestine yung Israel. Pero kung titignan ninyo, yung Israel, ang tagal na nilang nagdudusa, no? Mula noong unang panahon, Roman Empire, tapos mga Arabo, and then itong mga World War, yan, yung Holocaust, Germany, di ba? Sinusunog nga sila eh. Ino-oven. Ginagas pa eh, no? Gas chamber. Malang yan, no? Siguro, pino-opera, kinukuha na ng body part, no? Kaya kung titignan nyo, pinagdusahan nila yung kawalangyaan nila kay Kristo. Pinagdusahan nila. Hanggang ngayon, ang tingin nila kay Kristo, hindi siya yung Messiah, hindi siya yung Savior. Propeta lang si Kristo. That's why you have to look at it na they're missing the point, no? Jesus Christ died on the cross so that he was able to show to the whole world na what Christianity was all about. It was about humility, forgiveness, di ba? Generosity, all the good traits. Hindi, nandun yung natin eh, nandun yung mga vices natin, nandun yung ego trip natin, power trip, nandun natin. Lalaban ka sa akin, may mas malakas ako sa'yo, mas marami ko na plano sa'yo, mas train ako, yung ganun ba. And sometimes, if you do not think properly, nadadala ka ng emosyon mo, and then, you become one of them. And kung tatanungin niyo yung sarili niyo, am I fit to be with God? At titingin ko kung ganyan, sabihin mo nakakahiya ako. Kasi parang, bakit gusto kong pumatay? Si Kristo nga walang pinatay, binubuhay niya.
yung Roman na tinaga dito, iniwa, kinabit pa niya yung tenga. Yung patay, binuhay niya. Yung katiwala nung legionnaire, nung centurion yata yun, o isang politiko, doon nauso yung ano, di ba? Yung I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. Di ba? Yung doon nauso yung ano na yun sa mass eh. So, pagbalik niya, magaling na. Anak ba niya yan o servant niya? May ano. So, you can just see na, tas may mga instances sa Bible na kunyari yung tatlong kasama ni Daniel. Kasi Daniel nga, di ba? Siya ba yung hinagi sa sa lion's den? Pero may tatlong kasama si Daniel na nilagay sa fiery furnace ni King Nebuchadnezzar. Oh. Tatlo, hindi sila nasunog. Imagine, pina-increase pa yung apoy, parang oven na 7 times pa. Nasunog nga yung mga nasa labas na naglalagay ng wood para mas mainit, di ba? Para magbaga. Tapos nakita nila, nandun lang yung tatlo, nakaupo. Yung tatlong servant ba? Kasi pinapaluhod sila dun sa statwa ni Nebuchadnezzar. Ayaw nila. They will only kneel before God. Sinintensyan. Sunugin. Tapos yung nakita ni Nebuchadnezzar, 4 silang nandun sa loob. Nakita niya si Kristo doon sa loob. So you see, kung God is your protector and yung naisip mo na yung mga ganyang pangyayari, relate mo sa buhay mo, hindi mo kailangan na maging magalit because pagka nagalit kayo at gusto mong bumawi, para nakakumpare, gusto mong, kumbaga si Satanas ang nananalo. Yung standard niya nasusunod. Saan kayo? Kristo? Satanas. Diba? Gusto ni Satanas magkagulo-gulo dito sa mundo na to. Na in so doing, gusto mong pumatay o mang-isa ng kapwa mo. Balot na balot ka sa kadiliman para kandidato ka sa kanyang kaharian. Ngayon, ang gusto naman ni Kristo, magpatawad ka. Bahala na ang langit. Wag ka nang gumawa wag mo nang suklian yung ginawa sa iyo ng kasamaan din because panalo si Satanas. Yun lang yung message. That's why ang nakakasad kasi Israel pa naman ang chosen people. Israel pa naman yung panggagalingan ng katuparan ng Bible prophecy na doon bababa si Kristo, imagine and all that, tapos itong Israel, siya pa ngayon yung hindi pwedeng palakpasin yan, ubusan na tayo ng lahi, yung ikikripple na niya lahat, yung ganun ba, yung iba doon inosente talaga, hindi mo maano inosente, pero ang dinadala ng Israel, nakikita sa mga posting ng video, nag-aabot pa sila ng mga tubig at pagkain tsaka candy dun sa mga bumalik na Hamas warriors. So, kaya okay lang bombahin. Pero what gives you the right? Diba? Who gave you life? Diba ang si Diyos, si God? Bakit iti-take away mo yung life ng tao? Kaya nga diba gustong-gusto ngayon ng Satanas na magkagulo-gulo na yan, which will happen. I assure you that it will happen because it is all written. God is in control, it will happen. Israel will have its day. Israel will have its day. But by the time God returns, in His second coming, when Jesus Christ returns, 2/3 of Israel will be destroyed or killed. 2/3. 1/3 na lang matira out of the 9 million na population niya. So, even if merong magandang maganda yung labanan na yan, makampi-kampi, maraming madadama, yun yung nakakasad because maraming mamamatay sa Israel na wala namang kamalay-malay na maraming mga inosente doon naman. May mga Pilipino overseas tayo doon, 50,000
Ayaw na umuwi kasi nagtatrabaho. Ang government natin dapat nga nag-iisip sila ng alternative. Kung dito nagbibigay ng ayuda kung kani-kanino, rice retailer, mga transport, farmers, bibigay kayo ng mga ayuda-ayuda kung kani-kanino, tsaka yung mga 4-piece na yan, ito, bigyan mo kaya ng konting, ng alternative para mag-isip sila ng umuwi. Kasi hindi sila makauwi. Why? May mga trabaho sila kumikita sila. So again, standard na naman ng demonyo, di ba? You have to work. You have to work to earn a living because if not, talo ka sa mundo to. Because ang measure ng mundo na to is ano yung pananamit mo, ano yung status mo, ano yung sasakyan mo, ano yung sapatos mo, ano yung damit mo, ano yung bahay mo. Yun yung standard eh. Hindi yung how often do you read the Bible, how often you pray to God, or are you ready for God? Yung, wala eh. Napakasimple lang nung gusto ng langit, hindi pa natin may bigay. Ay, kaya nga I'm so sad in one way, pero in the other side of me, I'm rejoicing. Guys, ayan na, gera na. Patayan na, gera na, sige. Tapos ang susunod kasi niyan, magkagulo. Meanwhile, yung China, gustong-gusto niyan, ma-involve ang US. Kasi pagka na-involve ang US, masyado siyang stretched out, no? Meron ng Russia, may Ukraine war, bago may Israeli war pa, may Arab war, no? So parang ang labanan ng liwanag at ng dilim, di ba? Nang sabi niya Biden pure evil, di ba? Versus yung mga kabutihan. Sige, yun tingin ng mga tao sa sarili nila. Kaya yun tama. Pero ako, tingin ko nga, pare-pares mali. You do not use force to enforce yung gusto mong mangyari. You do not kill people. Yun yung license mo na para ngayon ginagaya ng Israel na license to kill because tatapusin na niya ngayon. There is an opportunity for Israel to exterminate yung Hamas na yan and all the allies. Yung ano na yan, yung sa Syria, yung Hezbollah na yan, tapos nun yung Iran. Ang malakas ang loob niya kasi may mga backing ng mga powers. Ngayon, yung UN, nag-meeting na, handa ba ang magpapatawag na kunyari, pagka mag-drag on niya, magkaroon ng peacekeeping force. Kung magkaroon ng peacekeeping force, kasi ang interest ng UN, mas stabilize kagad yan Kasi apektado buong mundo nung langis, no? So, Pilipinas, handa na ba tayo magpadala ng ng contingent natin, peacekeeping force? Kaya nga, may budget man o wala, there are ways of doing it, preparing our people, our reservists, our soldiers. You think out of the box, you make do with what we have. Hindi yung wala tapos nun, paralyzed ka na. Hayaan mo tumatakbo yung panahon, hindi handa yung reservist mo. Because in the end, tatawagin mo rin yung reservist mo. Tignan niyo Israel. Isang Sabado, nilusob siya. Ngayon, gaganti siya. Patawag siya, 300,000, 500,000 na reservist. Ang kukomit niya, 360,000. All the rest, reserve. Tayo nga kahit patawag mo 300,000, malabo malabo. Malay nun. Diba? Malay nun. Hindi marunong mawak ng barel o kaya hindi marunong mag-asinta o kaya hindi pa marunong pumatay ng tao, etc. etc. That's why, mangangamuti tayo. So, yun yung ko. Marami na rin ako na-cover na ano pa matututunan natin yan. Yung is it the right side of history na kampihan mo Israel? Are you doing the right thing according to what is the teaching ng Christianity, yung gusto mangyari ni Jesus Christ? Kung to be strict about it, yung you have to speak out na, o nga naman, ako I'm speaking out,